Kilalanin ng mga Barreto siblings at ang controversy nila sa isa't isa. Mito Barreto. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid. Turning 66 years old na siya sa darating na July 1. Siya ang ama ng aktor na si John Barreto, na pinasok ang showbiz matapos itong gawin ng kanyang pinsan na si Cholo at tita na si Claudine. Hindi naman pumasok si Mito sa showbiz dahil hindi naman niya ito hilig. Family-oriented siyang tao at very close sa mga mahal niya sa buhay. Very private person kung tutuusin ng Kuya Mito ng Barreto siblings. Subalit hindi nito maiwasan na madawit sa ilang usapin, lalo na kung ito ay tungkol sa kanyang mga kapatid. Recently lang nga ay nasama ang kanyang pangalan sa issue na kinakaharap ni Claudine tungkol sa mga taong nagmamanipula sa kanya at nagbabanta sa kanyang buhay pati na sa mga anak nito. Inamin lang ni Claudine noong isang araw ang tungkol sa banta na natanggap niya sa kanyang kuya. Wala namang ideya ang aktres kung paano at saan ito nagsimula. Ang iniisip na lang niya ay baka mayroon itong kinalaman sa trabahong inalok sa kanya kasama ang ex-brother-in-law na si Dennis Padilla. Michelle Barreto. Siya ang ikalawa sa Barreto siblings at ang panganay na anak na babae ni Inday at Miguel. 64 years old na siya ngayon. Walang hilig sa showbiz si Michelle, pero ang anak niyang si Cholo ay sumubok na pasukin ito at maraming proyektong nagawa dahil sa naipakita niyang talento sa pag-arte. Mas ginusto ni Michelle ang tahimik na pamumuhay, kaya naman naging pribado ang kanyang buhay. Nagtrabaho rin siya bilang isang flight attendant noon. Joaquin Barreto. Siya ang ikalawang lalaki at pangatlo sa magkakapatid. Mas kilala siya sa pangalang JJ. Nasa 63 years old na rin ang kanyang edad. Siya naman ang ama ng isa pang kontrobersyal na Barreto na si Nicole, na minsang nalink ang pangalan sa negosyanteng si Atong Ang. Dati rin siya nagtrabaho sa Bureau of Immigration. Very much present naman si JJ sa buhay ng kanyang pamilya at malapit din ito sa kanyang mga kapatid kahit maraming pinagdadaan ng intriga ang mga ito. Matatandaan na ipinagtanggol ni JJ si Gretchen nang magkaroon sila ng issue ng ina nilang si Mommy Inday noong 2013. Ani nga niya sa ina, "Put a stop to this before our family totally falls apart while there is still something to save." Ipinaalala rin niya sa ina ang sobrang pagpapahalaga nito kay Claudine at si Gretchen ay isa lamang ST Queen at tila nakalimutan kung sino ang tumayong magulang sa mga nakababata nilang kapatid. Dito rin isiniwalat ni JJ kung sino ang mga kampi kay Claudine at Gretchen. Si Gia, Michelle at mga magulang nila ang kampi kay Claudine. Samantalang siya, si Mito at Marjorie ay kampi naman kay Gretchen. Gia Barreto. Siya ang ika-4 sa magkakapatid na Barreto. Nasa 56 years old na siya at naninirahan na sa US. Tahimik na buhay ang pinili ni Gia at hindi pumasok sa showbiz. Siya rin ang sinasabing peacemaker ng kanilang pamilya. Pero sa nangyaring insidente noong 2013, kung saan isa itong malaking gulo sa kanilang pamilya, lumabas na sinabi ni JJ na ang sulat na natanggap niya mula kay Gia ay puro kasinungalingan. Tinawag din daw nitong vile at evil si Gretchen. Ito ay may kinalaman pa rin sa awayang Gretchen at Claudine. Ayon sa sulat ni Gia para kay Gretchen, "JJ's comments on TV are only credible in as far as he is caught between a rock and a hard place because he is in your employ." Iginiit naman ni Gia na si Claudine ang tumutulong sa kanilang pamilya at hindi si Gretchen. Ang ama rin nila ang nagtaguyod sa kanila noong mga bata pa sila. Gretchen Barreto. Nagsimulang sumabak sa pag-aartista si Gretchen noong siya ay teenager pa lamang para makatulong sa mga gastusin ng kanilang pamilya. 55 years old na siya ngayon at pang-5 sa magkakapatid. Nilaunch siya ng Regal Films sa pelikulang 14 Going on Steady. At dito rin ay naging singer siya na nakapaglabas ng album. Kasabayan niya noon sina Janice de Belen at Nadia Montenegro. Pero mas sumikat sila Greta nang magsimula siyang ipakita ang kanyang kaseksihan sa mga pelikula ng Seiko Films noong 80s. Kasabayan naman niya noong panahong ito sina Rita Avila, Cristina Gonzalez at Rina Reyes. Naging whistleblower din si Greta sa eskandalo na yumanig sa Manila Film Festival noong 1994. Nabalita naman ang relasyon niya sa bilyonaryong si Tony Boy Cojuangco, kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Pinag-usapan ito dahil nasa 20 years din ang age gap ni na Gretchen at Tony Boy. Gayunpaman, ilang dekada na ang lumipas. Magkasama pa rin silang dalawa. Matagal pinag-usapan ang sigalot sa pagitan nilang magkakapatid.
Nauna na rito ang away niya at ni Marjorie. Napaulat kasi na kinuha ni Tony Boy Cojuangco, may-ari noon ng ABC5, si Willie Revillame matapos mapatalsik sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan sa ABS-CBN, kung saan kasama ang asawa noon ni Marjorie na si Dennis Padilla. Sumunod naman ay ang pagsabi nitong sisirain niya ang karera ni Julia, anak ni Marjorie kapag pumasok sa poder ng ABS-CBN. Pero mas matindi ang nangyari noong 2019, kung saan nagkaroon ng gulo sa burol ng amang si Miguel at nagpang-abot sina Marjorie at Gretchen. Nariyan din ang alitan niya at ni Claudine dahil sa hindi nito pagsipot sa kasal ni Claudine kay Raymart Santiago noon. Marjorie Barreto. Siya ang sumunod kay Gretchen at 51 years old na ngayon. Pang-anim si Marjorie sa magkakapatid na sobrang strong ang personality. Pinasok din niya ang showbiz at nakagawa ng ilang pelikula at serye. Una siyang na-involve sa aktor na si Kier Legaspi at nagkaanak ng isa na si Danny Barreto. Sumunod naman ay nagpakasal siya sa komedyanteng si Dennis Padilla na tumagal ng mahigit isang dekada. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Julia, Claudia at Leon. Ang bunso niyang si Erich ay anak naman niya kay dating Caloocan City Mayor Recom Echeverry. Pinasok din niya ang mundo ng politika at naging konsehal ng Caloocan City noong 2007 hanggang 2013. Huminto nang matapos ang 3 magkakasunod na termino. Tumakbo muli sa pagkakonsehal noong May 2025 midterm elections, ngunit hindi pinalad na manalo. Isa sa mga matitinding awayan na tinutukan ng mga netizens ay ang kaganapan sa kanilang pamilya noong 2019 nang magpang-abot sina Gretchen at Marjorie sa burol ng ama nilang si Miguel. Nagkaroon ng kaguluhan at nagkapisikalan pa ang dalawa na nakita ng mga taong nagsidalo sa burol. Ang pinakabago namang awayan sa pagitan nilang magkakapatid ay ang pag-blackmail di umano niya at kapatid na si Mito sa bunsong si Claudine. Matatandaan na noong mga nakaraang taon ay pilit na nagpakumbaba si Claudine para makipagbati sa kanyang ate Marge. Pero kahit anong gawin nito ay walang interaction na makikita sa kanilang dalawa. Claudine Barreto. Siya ang pinakahuli sa Barreto sisters na pumasok sa showbiz. Unang napanood ang 45-year-old actress sa youth-oriented TV show na Ang TV sa ABS-CBN. Dito na rin nagsimula ang magandang pagpasok ng biyaya. Sa showbiz career ni Claudine na ngayon ay tinaguriang Optimum Star. Nakagawa ng maraming proyekto sa ABS-CBN at GMA7 at lumabas din sa maraming pelikula. Unang nakarelasyon ang ka-love team na si Mark Anthony Fernandez. Sumunod ay na-develop sa isa pang ka-love team na si Rico Yan. Pinakasalan naman niya ang aktor na si Raymart Santiago noong 2006. Pero maraming problema ang umikot sa kanilang relasyon. Kahit noong magkahiwalay na sila, mayroon siyang 4 na anak, sina Sabina, Santino, Kia at Noah. Tumitindi naman ang awayan nila ng mga kapatid niya. Kung noon ay ilang beses na siyang nasangkot sa sigalot at away nila ni Gretchen at Marjorie at inaasahan na lang ng mga fans nila na magkakabati sila. Ang issue nila ngayon ay mahirap ng maayos pang muli. Umabot na kasi sa demandahan ang kanilang away dahil sa di umano'y mga threats at pagbabanta na natanggap ni Claudine sa kapatid na si Mito. Sinabi niyang tila nagkampihan sina Marjorie at Mito para siya ay sirain at para sa kapakanan at kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Minabuti niyang humingi ng tulong sa tamang otoridad. Matapang ding sinabi ni Claudine na hindi na siya ang Claudine na kilala ng kanyang pamilya at hindi na siya muling mabubuli pa ng kanyang mga kapatid. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinyon sa ating listahan ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.